nga pala si Teacher Max, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Kung handa ka na ay kumuha ng lapis, papel, at self-learning module. Ang atin pong pag-aaralan ay MTB MLE 2, Quarter 1, Week 3. At ang atin pong unang aralin ay pagpapahayag ng idea sa pamamagitan ng poster, patalastas o babala. Pagkatapos ng bahaging ito, ikaw ay inaasahang makapagpapahayag ng iyong idea o saloobin sa pamamagitan ng poster, patalastas o babala tungkol sa napakinggang kwento. Basahing mabuti ang buong kwento at gamitin ang iyong imahinasyon. Hindi makalabas si Jerry sa kanilang bahay. Bukod sa 7 taong gulang pa lamang siya, ay mayroon din siyang hika. Pinagbabawalan siya ng kanyang ina na lumabas at maglaro sa labas ng bahay dahil sa sakit ng naglipana sa kapaligiran. Mga batang tulad ni Jerry ang madaling tinatamaan nito at maging ang mga matatanda na may edad 65 pataas. Magkagayunman, sinisikap ng magulang ni Jerry na maging maayos ang pamamalagi ni Jerry sa kanilang tahanan upang makaiwas sa anumang sakit na dala ng COVID-19. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sa binasang kwento, maaaring iguhit ang pwedeng ginagawa ni Jerry sa loob ng kanilang tahanan habang hindi pa siya pinapayagang makapaglaro sa labas. Kulayan ang bawat larawan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Gumawa ng isang babala o ads kung paano makakaiwas sa sakit na dala ng COVID-19. Gawing halimbawa ang nasa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Dapat ba akong magsuot ng face mask? Oo, hindi sapat ang paggamit ng face mask lamang. Kinakailangan din ang iba pang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Importante ang hand washing. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Manood ng TV o makinig sa radyo. Kung wala naman ay maaaring magtanong sa iyong magulang o iba pang kasama sa pamilya kung ano-ano ang mga opisyal na hashtag na ginagamit sa iba't ibang media upang makaiwas sa COVID-19. Halimbawa, hashtag We Heal as One. Pagkatapos ng bahaging ito, inaasahang mauuri mo ang mga salita sa iba't ibang kategorya. Ikalawang aralin, pag-uuri ng mga salita sa iba't ibang kategorya. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Kopyahin ang talahanayan sa iyong sagutang papel. Gawin ang hinihingi ng mga pangungusap. Kulayan ng asul ang kahon ng salita kung ito ay tumutukoy sa tao. Kulayan ng pula ang kahon ng salita kung ito ay tumutukoy sa bagay. Kulayan ng berde ang kahon ng salita kung ito ay tumutukoy sa lugar o pook. Kulayan ng dilaw ang kahon ng salita kung ito ay tumutukoy sa hayop. Ngayon ay ating kukulayan ng asul ang tao. Alin ba dito ang tao? Yan. Ang nanay ba ay tao? Tama. Ang nanay ay tao. Meron pa ba ditong tao? Guro. Ang guro ay tao.
Ngayon naman ay kukulayan natin ng pula ang bagay. Alin ba dito ang bagay? Tama, ang lapis ay bagay. Ngayon naman ay kukulayan ng berde ang lugar o pook. At ang isla ay lugar. Kukulayan naman natin ng dilaw ang hayop. Ang kalabaw ba ay hayop? Tama, ito ay hayop. Kaya ito ay kukulayan natin ng dilaw. Ngayon ay akin ang naisagawa ang unang hanay. Mga bata, kayo naman ang gumawa ng ikalawang hanay. Ang pangalan ay salitang pantawag sa tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Mga kategorya ng pangalan. Narito ang mga halimbawa. Binibining Cruz, Alan, Guro. Ito ay pangalan ng tao. Kalabaw, ibon, pusa. Ito ay pangalan ng hayop. Florera, mesa, bola. Ito naman ay pangalan ng mga bagay. Silid-aralan, ospital, palengke. Ito ay mga halimbawa ng lugar. Kaarawan, Pasko, bagong taon. Ito naman ay mga pangyayari. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin ang mga pangalan sa ibaba. Isulat ang mga ito sa loob ng kahon na may tamang kategorya. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ang punong guro ay tao. Ang kaarawan ay pangyayari. Ang aso ay hayop. At ang baso ay bagay. Ang Batangas ay lugar. Okay, nakagawa na ako ng ilang halimbawa. Kayo naman ang sumubok na sagutin ang ibang halimbawa sa inyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Dagdagan ng isa pa na pangalan sa bawat patlang. Isulat ito sa sagutang papel. Unang bilang. Sino-sino ang mga kasama mo sa bahay? Ang inyong mga sagot ay maaaring magkaiba-iba. Depende sa mga kasama mo sa bahay. Ikalawang bilang. Ano-anong bagay ang paborito mong gamitin sa inyong tahanan? Siyempre, meron kayong mga bagay na paborito nyong gamitin. Ikatlong bilang. Ano-anong hayop ang alaga mo at makikita sa inyong lugar? Okay, pwede ding magkaiba-iba ang inyong mga sagot dito. Ika-4. Anong lugar naman ang paborito mong puntahan? Kayo ba ay mayroong lugar na paborito nyong puntahan? Okay. Ang sagot ay nakabase sa inyo. Kung nagawa mong uriin ang mga salita batay sa kategorya, magagawa mo rin ito sa inyong tahanan. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Pumili ng lugar sa inyong tahanan na nais mong ayusin. Gawing batayan ang natutunan mo sa pag-uuri at pagkakategorya. Pagkatapos, ipakita sa iyong kasama sa bahay ang ginawa mong pagsasaayos ng lugar sa inyong tahanan. Ikatlong aralin. Magkasing kahulugan at magkasalungat na salita. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagsusuri ng mga magkasing kahulugan at magkasalungat na salita na ginamit sa kwento. Magagamit mo rin ang iyong kakayahan sa pagbuo o pagsulat ng sarili mong pangungusap. Basahin at unawain ang kwento. Barangay Tahimik. Akda ni
Rehullos M. Villanes. Ang barangay tahimik ay isang lugar na hindi magulo. Payapa ang kalooban ng naninirahan at tuwina ay nagtutulungan. Malayo ito sa polusyon. Sariwa ang hangin, malalanghap dito. Sariwa rin ang mga gulay na galing sa kanilang mga itinatanim. Manamis-namis ang isda at iba pang lamang dagat. Kaya naman, malulusog ang mga mamamayan ng barangay na ito. Hindi sila masasakitin. Karamihan sa mga nakatira rito ay may malalawak na lupain. Makikita rin ang maluluwang na taniman. Basahin ang mga may salungguhit na salita sa kwento. Ano ang napansin mo sa mga salita sa unang kahon? Tama, ito ay salitang parehas ang kahulugan. Ano ang masasabi mo sa mga salita sa ikalawang kahon? Tama, ito ay magkasalungat. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Hanapin sa hanay B ang salitang kasing kahulugan ng nasa hanay A. Isulat ang letra ng sagot sa kwaderno. Hanay A. Mabilis, maganda, marunong, masaya. Hanay B, kabigha-bighani, maalam, matulin, maligaya. Ano ang kasing kahulugan ng mabilis? Tama, ito ay matulin. Ano naman ang kasing kahulugan ng maganda? Tama, ito ay kabigha-bighani. Ano naman ang kasing kahulugan ng marunong? Tama, ito ay maalam. Ano naman ang kasing kahulugan ng masaya? Tama, ito ay maligaya. Ayon sa pagkatuto bilang 3, piliin ang letra ng salitang kasalungat ng bawat bilang. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Mababa. Ano ang kasalungat ng salitang mababa? Tama. Ito ay mataas. Number 2. Ano naman ang kasalungat ng manipis? Ito ay letter D. Tama. Makapal. Number 3. Ano naman ang kasalungat ng mahal? Ito ay letter B. Mura. Ano naman ang kasalungat ng malakas? Letter E. Ito ay mahina. Ano naman ang kasalungat ng malusog? Letter A. Ito ay sakitin. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat sa iyong sagutang papel ang iyong mabubuong sariling pangungusap tungkol sa sumusunod na salita. 1. Tahimik. 2. Payapa, 3. Sariwa, 4. Polusyon, at 5. Malulusog. Kayo ay gagawa ng sariling pangungusap. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Gumupit ng balita sa pahayagan at idikit ito sa sagutang papel. Hanapin ang mga salitang hindi naunawaan at itanong sa kasama mong miyembro ng pamilya ang kahulugan at kasalungat na kahulugan nito. Sana ay mayroon kayong natutunan sa ating aralin sa araw nito. Hanggang sa muli!